Mula kay John Reps, yun no, PCG, sinusubukan palayasin ang 13 o 135 Chinese militia vessels sa West Philippine Sea. Ito yung napanood natin kanina, no? Sa isang lugar lang daw, no, merong 135 na Chinese militia vessels, mga tol, na nandirito sa loob ng ating soberanya. Trabaho ng PCG talaga ngayon na paalisin yan at hindi pwedeng hayaan lang nila yan dyan sa takot nila sa China. Trabaho ng PCG na paalisin yun, mga tol. So ngayon, titignan natin kung ano atong balitang to, mga tol, no? China hindi daw sumasagot sa Radio Challenge. So bago natin ito simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay John Reps, mga kapatid. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Zhuxiang 2605 anchored at Julian Felipe Reef. This is Philippine Coast Guard vessel BR. Mga naka-solar pa, no? Na-monitor ng Philippine Coast Guard ang nasa 111 Chinese maritime militia na umaaligid sa lugar ng Julian Felipe Reef at ang bilang na ito ay mabilis na tumaas sa 125 batay sa huling monitoring ng Armed Forces of the Philippines. Bilang tugon sa nakakabahalang pagdami ng mga ito ay inatasan ni National Security Advisor and Chair ng National Task Force of the West Philippine Sea, Eduardo Año, ang Philippine Coast Guard na magsagawa ng maritime patrol para hamunin at idokumento ang iligal na presensya ng Chinese maritime militia sa Julian Felipe Reef. Noong linggo, ipinakalat ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Roding Gavan ang mga sasakyang pangdagat ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan at BRP Cabra upang magsagawa ng patrolya malapit sa Julian Felipe Reef. Walang tumugon sa mga hamon sa radyo na inilabas ng Philippine Coast Guard sa mga sasakyang pangdagat ng Chinese Maritime Militia na ngayon ay tinatayang umabot na sa mahigit 135 mga sasakyang pangdagat na nagkalat sa loob ng Julian Felipe Reef. Sarap palubugin na isa-isa, no? Ang Julian Felipe Reef ay matatagpuan sa layong 175 nautical miles sa kanluran ng Batarasa, Palawan at itinuturing na low tide elevation sa loob ng Territorial Sea. Tingnan nyo, mga tol, hindi ba to tahasang paglabag sa international law, sa UNCLOS, di ba? Pero mo, mga tol, di ba 12 nautical miles yan ang teritoryo, tapos 200 nautical miles yan ang EEZ. O tingnan mo to, 175 nautical miles. Pasok na pasok sa EEZ, sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa ibang bansa, lubog lahat yung mga yan. Mga tol, ay nako, lubog lahat yan. Palawan at itinuturing na low tide elevation sa loob ng Territorial Sea na may kaugnayan sa high tide features sa Kalayaan Island Group kabilang ang Chigua Reef kung saan ang Republika ng Pilipinas ay may soberanya. Ang Philippine Coast Guard ay nagpapanatili ng kanyang hindi natitinag na pangako sa pangangalaga sa maritime security, kaligtasan at kapaligiran ng dagat sa kurso ng pagprotekta sa teritorial na integridad, soberanya, mga karapatang pangsoberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, alinsunod sa international na batas kabilang ang United Nations Convention sa Batas ng Dagat. Binigyan diin ni Admiral Gavan na ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay patuloy na magpapatrolya sa West Philippine Sea, katuwang ang mga kaugnay na bahagi ng National Task Force of the West Philippine Sea. Nakikita naman natin yung effort no? Effort ng PCG, no? Medyo nakukulangan tayo kasi understood naman, di ba? Kasi talagang kulang din naman tayo sa barko, kulang tayo sa mga assets, di ba? Kaya talaga sana dito magkasundo ang ating gobyerno. Hindi yung kung ano-ano yung tinatalakay, ba? Pagpapapasok ng ICC, di ba? Kung ano-ano yung tinatalakay nila, di ba? Ito dapat yung isa sa mga bigyan nila ng pag-intindi at bigyan nila ng time para pag-usapan, mga tol. Hindi ba nila nakikita 135 na Chinese militia vessels ang nasa loob ng ating exclusive economic zone? Ang sinasabi ng iba, mga mangingisda lang naman yan eh. Oo nga, pero mo 135 na malalaking barkong kumukuha ng isdang dapat para sa mga Pilipino. Kaya nga exclusive economic zone di ba? Tapos ngayon magtataka kayo, bakit ang mahal ng mga isda? Kasi nga ini-import na natin eh.
Hinuhuli sa West Philippine Sea tapos ibebenta rin naman sa atin. Dapat yung mga mangingisda natin ang nangunguha niyan. Dapat tayo mga Pilipino na ikinabang dyan. Ang problema, wala. Wala mas gusto nila yung pansariling interes nila eh. Binigyang diin din niya na walang humpay na nagpupursigi ang Philippine Coast Guard na gampanan ang pangunahing makabayan nitong tungkulin bilang tagapagtanggol ng mga batas at tuntunin upang matiyak na ang lahat ng Pilipino ay magtamasa ng kapayapaan at kaunlaran sa lahat ng maritime na teritoryo at jurisdiksyon ng bansa na naaayon sa direksyon ng patakaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ang tanong, paano naman mapapaalis ng Philippine Coast Guard ang nasa 135 na mga Chinese maritime militia na ito, lalo't nasa loob na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang ilan sa mga ito? To Zhoushan 2605, anchored at Julian Felipe Reef. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Sindangan MRRB 4407. You are within Philippine Exclusive Economic Zone and Kalayaan Island Group. Your refusal to respond will be reported and will be dealt with accordingly. Over. You will be dealt accordingly. Anong ginawa? Dami Diba sinasabihan sila, nasa loob kayo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi daw nagre-response. Ganyan ang China. So ano sasabihin ng mga pro-China rito? Lalinis walang katao-tao, bawat isa mukhang pinarada lang talaga dyan Ano naman ang 135 na ganyan? Dami, no? At sa ibang balita naman mga kabayan, sumang-ayon ang Pilipinas at France na magsimula ang pag-uusap para sa isang kasunduan sa pagtatanggol na magpapahintulot sa mga pagbisita ng tropa habang ang bansa ay naglalayong palakasin ang ugnayang militar sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang kalihim ng pambansang depensa ng Pilipinas na si Gilberto Teodoro at ang ministro ng France para sa sandatahang lakas na si Sebastian Lecornu na isinaalang-alang ang status ng Visiting Forces Agreement upang pahusayin ang mga aktibidad ng depensa at militar sa isang pulong sa Maynila noong Sabado, ayon sa isang pahayag mula sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas. Pinapalakas ng Pilipinas ang mga pagsisikap na palakasin ang ugnayan ng depensa kabilang ang US at iba pang mga kaalyadong bansa sa harap ng mga pang-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Nakikipag-usap din ang Pilipinas sa Japan para sa isang katulad na kasunduan na nagbibigay ng legal na balangkas para sa pagpapahintulot sa presensya ng mga dayuhang tropa sa panahon ng magkasanib na pagsasanay ng militar. Sa isang potensyal na krisis sa Taiwan, malamang naggaganap ang Japan ng papel na katulad sa Poland sa digmaan ng Ukraine dahil sa heograpiya at kailangang maghanda para sa ganoong sitwasyon, sinabi ng isang retiradong 3-star Lieutenant General ng Ground Self-Defense Forces ng Japan sa isang panayam noong Huwebes. Sinabi ni Koichiro Banshio na kung maglulunsad ang China ng operasyong militar para atakihin at sakupin ang Taiwan, ang Japan ang tanging bansang magsisilbing gateway para sa internasyonal na komunidad na magbibigay ng mga supply sa Taiwanese upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Dagdag pa nito ay malamang na hindi gagampanan ng Pilipinas ang ganoong tungkulin dahil sa kakulangan ng kagamitan ng Pilipinas at masyadong malayo ang Australia o Hawaii anya. Isang tanong na madalas itanong kay Banshio kung ano ang magiging papel ng Japan sa labanan kung sumiklab ang digmaan sa Taiwan Strait sa pagitan ng Taiwan at China.
Sinabi niya na ang pinakamalaking kontribusyon na magagawa ng Japan ay ang maayos na pagtatanggol sa sarili. Itinuro din niya ang estratehikong lokasyon ng Japan at ipinaliwanag na ang pagpapalakas ng mga depensa sa pangunahing choke point ay maaaring lumikha ng napakalaking pananakit ng ulo ng Japan. Isa sa mga diskarte ng Japan ay ang pagpapataw ng malaking gastos sa kalaban, kabilang ang mga air defense system, pag-modified na mga barko, mga submarine at pagkuha ng mga modernong fighter jets. Well, ang China naman mga tol, hindi rin maganda ang sitwasyon ng ekonomiya nila. Kaya hindi natin alam, palagay ko hindi rin no? Hindi rin nila maisasagawa agad-agad yung plano nila dahil nga natataranta na rin si Xi Jinping no? Sa pag-alisan ng mga pagsisialisan ng mga investor sa kanila mga tol. At bumabagsak talaga ekonomiya nila dahil sa ganyan. So hindi agad-agad papasok yan sa isang gera na mas lalo pang makakapagbigay dagok no sa nangyayaring krisis na ngayon sa ekonomiya nila, no? So eto naman, balik naman ulit tayo rito sa West Philippine Sea. Napakarami nung militia vessels na yun sa iisang lugar lang mga tol, no? 135 no, sinusubukan paalisin ang ating PCG pero hindi sumasagot sa mga radio challenge natin. So anong hakbang, anong next step ang gagawin dapat, no? Kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video pinanood natin mga kapatid? Pwede kang mag-iwan ng iyong komento, pwede kang mag-iwan ng iyong sa tingin mong dapat gawin ng ating PCG sa mga ganitong sitwasyon, no? Maraming salamat sa iyo panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.